our pre-anniversary raffle. Dalawa ang first name. Dalawa ang names niya. Ang initial ng kanyang last name is D. Duterte. Yes. Junela! Sa Rimowa. So apparently, ang Rimowa pala ay meron ng mga okay? Ha? Rimowa ba? Wala! Wala! Initials kasama ang middle name ay JRGR. Wala! JRGR? Wala! Masaya ang kaibigan mo na wala ka. Okay. So tama lang. Oh my God! Oo! Masente ka pala? Ay, hindi ka nagtatag! Hindi ka nagtatag, di ba? Malapit na tayo. Judge Mark. Grabe, nakakatuwa itong simple celebration po ng Office of the Vice President, no. Ito po ay kuha po ni Ma'am Jocelyn Tapik, no. At nakuhaan niya nga po itong precious moment ng ating Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang mga kasamahan dyan sa OVP, kung saan nagkaroon sila ng paraffol, no. At hindi naman ganun kalalaking papremyo ito mga kababayan, pero makikita nyo na napaka-priceless po ng tuwa ng kanyang mga kasamahan dito po sa OVP. At alam naman po natin ngayon na Christmas season, at ang Christmas season po is about love and giving, no. Pero dito kasi mga kababayan, kay VP Sara, strictly no gift policy, pero nagawan pa rin po yan ng paraan, no, ng ating mga empleyado dyan sa Office of the Vice President na magkaroon sila kahit papano, no, na despite na napakarami po ng bigat at aligasyon na ipinupukol sa OVP, ay maranasan naman nila at maramdaman nila yung spirit of Christmas. So habang pinapanood ko ito mga kababayan, kitang-kita ko talaga at ramdam ko yung charisma ni VP Sara Duterte pagdating sa ating mga kababayan, no. So ako napapanood ko lang siya, no, as a ordinary Filipino citizen, pero pagka napapanood ko siya na nakikihalubilo siya, no, sa mga kababayan natin, kahit dyan sa opisina nila o sa ibang mga tao, na nakikita natin siya na nakikipagsalamuha, nakikipagpicture, nakikipagkamay, yung alam mo yung ramdam mo yung tao na kahit na alam mong isa siya sa mataas na
namumuno sa ating bansa ay napaka-abot kamay, no? Abot kamay niyo siyang malalapitan. And based sa aking mga observation mga kababayan, madalang lang talagang makuhaan si VP Sara Duterte ng mga mainstream media, no? Lalo na sa kanyang mga ginagawang mga pagpunta sa mga liblib na lugar ng mga probinsya, pag-akit sa mga bundok. So bibihira lang nating makita si VP Sara Duterte sa telebisyon, no? Na lalo na nagbibigay ng tulong, nagpapaabat ng tulong. Kaya ang tingin ng ibang tao ay talagang walang ginagawa yung pangalawang pangulo. Pero hindi natin alam mga kababayan na hindi lang talaga siya mahilig sa mga kamera at tanging kusang loob ng mga tao, mga netizens, especially yung mga DDS vlogger, yung ito na lang yung contribution natin, no? Yung contribution namin as a supporter po ng mga Duterte na ipakita, no, sa aming mga kanya-kanyang mga platform itong ginagawa po ng Office of the Vice President, kung ano po yung mga kaganapan, no, na nangyayari po dyan at kung ano po yung mga tulong na ibinibigay, ipinamamahagi niyan sa ating mga kababayang nangangailangan. Especially sa tuwing merong mga sakuna kagaya ng bagyo, lindol, na talaga namang ramdam, no, yung ating Vice Presidente at ang kanyang opisina na nagpapaabot ng tulong, no. Hindi man ganun kalaki, hindi man ganun na kasapat, pero kahit papaano mararamdaman ninyo ng ating mga kababayan na lalo na yung mga dumaranas o nagdaan sa mga ganitong hirap na sitwasyon ay nararamdaman po nila, no, yung presence ni VP Sara Duterte. So how much more, no, kung napakalaki pa ng budget na na-allocate sa kanila, so baka mas malaki pa po yung mga program o may mga activities na gagawin nila. So isa na nga po dyan yung libreng sakay na talagang napapakinabangan po ng ating mga kababayan yan, lalo na yung mga estudyante, mga nagtatrabaho na basic pay lang po, no, yung minimum wage earner lamang po. Napakalaking tipid. For example na lang dito sa NAIC to PITX, 90 pesos na ang pamasahe dyan. Correct me if I'm wrong, sa ordinaryong empleyado. So napakalaking bagay kung kahit papunta lang 90 pesos na yung masisave mo sa isang araw. So napakalaking katipiran. At sa mga estudyante, ganun din, no? May less din sila sa ordinaryong pamamasada nila o sa ordinaryong pagsakay nila, pag-commute nila ay may discount nga naman. Pero syempre iba pa rin yung libreng sakay talaga na hindi na mababawasan yung kanilang mga baon. So napakalaking tulong at direktang tulong ang naibibigay o napapaabot sa ating mga kababayan. Meron din tayong mga assistant sa burial, meron din tayong livelihood, no, sa OVP, at napakarami pang mga bagay. Meron pa sila dyang tree planting na hindi masyadong napapansin pero talagang napakahalaga din na imulat natin yung ating mga susunod na henerasyon na maging cooperative pagdating po sa environment para din naman sa atin to at sa mga susunod na salinlahi. So overall, napakaganda nitong ginawa ni VP Sara Duterte para magkaroon sila ng simpleng kasiyahan ngayong darating na Kapaskuhan.